Kailangan ba talaga? Johnny, alam mo naman di ba? Gusto ko din magawa yung mga pangarap ko. Tsaka 4,000? Mukhang imposible eh. Okay naman tayo, di ba? Saka trabaho naman. Johnny, please. Sa kagustuhang makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa dalawang anak, pinili ni Eden na magtrabaho sa United Kingdom bilang isang nurse. Bagamat isang architect ang asawang si Jamie, nanaig kay Eden ang kagustuhang matupad ang pangarap na umunlad sa buhay. Ayaw ng asawa ko magkahiwalay kami. Nag-asawa ka ba kung magkahiwalay kayo tapos iiwanan ko ang aking mga anak? Wala akong magawa. Of course, sino ba naman ako para pigilan ko yung dreams ng asawa ko. Naging hamon kay Eden ang pagtatrabaho sa UK. Kinailangan pa niyang mag-aral upang makasabay sa kakayanan ng ibang mga nurse doon. Bukod sa hirap na dinaranas, labis din ang pag-aalala niya sa naiwang pamilya. Giving my full energy, my full care in order for my patients to recover from their sickness. Where in fact, my own children, my own family, hindi ko man lang maibigay yung needs nila, yung support nila na dapat they are expecting from me as their mom. Ninais ni Eden na mapromote bilang resident nurse sa ospital na pinagtatrabahuhan, nang sa gayon ay maipetisyon din niya ang kanyang buong pamilya upang sila ay magkasamang muli. Dahil sa sipag at determinasyon sa pag-aaral at pagtatrabaho, ay natupad nga ito. Iniwan ni Jamie ang pagiging architect sa Pilipinas. Sa pagdating sa UK ng buong pamilya, naging hamon naman ito para kay Jamie. Naging mahirap sa kanya ang sumabay sa ibang mga architect sa UK dahil sa kakulangan ng karanasan. I cannot practice my profession, so I end up working in a nursing home. Nag-alaga ng mga matatanda, challenging job for me. Sa abroad pala, hindi madali. Ginawa ko yon para lang sa future ng mga anak ko. Umaga at gabi, sila ay nagsasalitan sa pag-aalaga ng mga anak at paghahanap buhay. Magkasama man sa iisang bubong, pagsubok pa din na sila ay mapagbuklod. Lagi akong panggabi dahil ang asawa ko pang araw. And even sa araw, kulang na kulang ang tulog mo kasi mga anak mo dinadala mo sa schools. Hindi siya pwedeng matulog ng full kung mahulog o makasunog is ikukulong kang magulang. Yung pride ko nandito pa rin. I attain my education attainment just to perform my career. If I'm being selfish, maybe umuwi ako sa Pilipinas. However, iniisip mo yung future ng anak mo rather than yung sarili mong kapakanan. Nagpatuloy sa buhay ang mag-asawang Jamie at Eden. Habang patuloy ang promotion ni Eden, nagpalipat-lipat naman ng trabaho si Jamie. Printing press at factory ang ilan sa kanyang napasukan. Habang nagtatrabaho ay nag-aaral din siya upang makamit ang inaasam na posisyon. Nagsira yung company namin. Wow, grabe naman ito. Wala na akong trabaho. I keep on applying. And then one occasion, I was able na na-shortlist ako. Binigyan ako ng opportunity na ma-interview. Ito na, inofera na nila ako ng job. So grabe talaga that moment. Yun ang isang pinaka-experience ng happiness ko na nangyari dito sa abroad. Habang binubuhos ni Eden ang buong lakas bilang isang nurse, isang bagay ang nagpabago sa kanyang isipan. One day, sabi ng aking panganay na babae, Mom, you're always working. You're always in the hospital. You're always caring for other people. But you don't care for us. O nga no, I forgot na meron pala akong mga anak na I have to spend time with them. I have to go with them. And meron din pala akong asawa na I have to be with him. Dahil dito, nabuksan ang kanilang isipan na mas mapagtuunan ng pansin ang kanilang mga anak. Panalangin ang kanilang naging sandigan upang makahanap ng ibang paraan para kumita. Kalaunan ay pinasok nila ang mundo ng real estate sa UK. Naging aktibo din ang mag-asawang Jamie at Eden sa Filipino community sa UK. Sila ay nagsasagawa ng mga community service
para sa mga OFW doon na maiparamdam ang diwa ng pamilyang Pilipino kahit malayo sa kanilang pamilya. Determinasyon ang kanilang naging puhunan upang umasenso sa larangang ito. Sa paglago ng kanilang kita, iniwan nila ang kanilang mga trabaho at mas pinagtuunan ng pansin ang negosyong ito. So ngayon, I'm earning good amount of money and I have my freedom and I'm being the boss of myself. Ang dami ko ng oras sa asawa ko, ang dami ko ng oras sa family ko, and of course to myself. Sa tulong ng nasabing kumpanya ay naibabahagi nila ang kanilang kwento ng sakripisyo at tagumpay sa ibang mga OFW. Nagsasagawa sila ng mga seminars at training upang turuan ang mga kababayan nating nasa ibang bansa ng financial literacy at investment sa mga properties. Yan laging nagbibigay sa akin ng inspiration na ngayon nagagawa ko na hindi na lang yung buhay ko, hindi lang buhay ng family ko, kundi buhay na ng ibang tao. Na-realize ko na I have to do this as a mission na if I was able to experience the best that I was longing for before, gusto ko na rin i-share sa kapwa kong overseas Filipino workers. 2016 nang maitalaga sila bilang senior business partners ng nasabing kumpanya. Sa ngayon, ibinabahagi nila ang kanilang kwento sa mga bansang United Kingdom, Ireland at Israel. Hindi ka pa rin successful if what you are doing is not something that make a change in this world. Transform your life, believe on your dreams, at ipaglaban mo yan. Pamilyang sinubok ng tadhana, ngayon ay pagpapala na sa mas marami pang pamilya. Saludo kami sa inyo, mga huwarang OFW. Nagustuhan mo ba ang kanyang kwento? Pwes, iboto siya sa ating online voting. At baka siya na ang susunod na hihiranging Huwarang OFW Family 2019. Narito kung papaano. I-like at i-follow ang The 700 Club Asia Facebook page. Panoorin, i-like, mag-comment at i-share ang inyong paboritong Huwarang OFW story. Ang inyong boto ay 20% ng pangkalahatang puntos ng mga finalists. Paalala lamang po, ang paggamit ng dummy Facebook account sa pagboto ay mahigpit na ipinagbabawal. Ito ay magreresulta ng pagkadiskwalipika ng finalist. Tandaan din na 7 araw lamang maaaring iboto at ikampanya ang inyong paboritong istorya mula sa araw na ipinalabas ito. Kaya, boto na!